Magandang hapon mga bata. Ako nga pala si Jocelyn M. Baez, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9, Economics, Grade 9. Ang ating layunin sa hapon na ito ay natatalakay ang konsepto at salik na nakakaapekto sa demand sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang leksyon na tatalakayin natin sa hapon na ito ay para sa unang linggo at pangalawang linggo. Ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa demand. Pero bago natin simulan ng ating leksyon, mayroon akong ipapakita sa inyo na isang video. Makinig at unawain ito. May mga pangangailangan ng tao na dapat matugunan upang mabuhay. Ang demand. Ano ang demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyong nais bilhin ng mamimili sa iba't ibang alternatibong produkto sa isang takdang panahon. Halimbawa, kung ang supply ay tumutukoy sa bilang ng mga produkto, ang demand naman ay tumutukoy sa dami ng tao at kagustuhan nito sa mga produkto. Batas ng demand. Isinasaad ng batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. At kapag naman bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Ayon sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at iyong pamilya ay magdedesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang presyo ang iyong pangunahing pinagbabatayan. Sa bawat pagbili mo sa tindahan, itinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilhin. May dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit may magkasalungat o inverse na ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Ang unang konseptong nagpapaliwanag dito ay ang substitution effect. Ipinahahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Sa gayon, mababawasan ang dami ng mamimiling gustong bumili ng produktong may mas mataas na presyo dahil maghahanap sila ng mas mura. Halimbawa, kung mahal ang ballpen, maaaring bumili ng lapis na mas mura. Ang ikalawa ay ang income effect. Ito ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kanyang kita na maipambili. Lumiliit ang kakayahan ng kita na makabili ng mga produkto o serbisyo, kaya mababawasan ang dami ng mabibiling mga produkto. Mayroong tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand: ang demand schedule, demand curve, at demand function. Ang demand schedule. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Ang schedule na makikita sa talahan na yan ay tumutukoy sa quantity demanded para sa candy sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso bawat piraso ng candy, 50 ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Sa presyong 2 piso bawat piraso, 40 piraso naman ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Kung tataas pa ang presyo at magiging 5 piso ang bawat piraso, magiging 10 na lamang
ang magiging demand sa candy? Ang demand curve. O isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang graph ay batay sa demand schedule na nasa talahanayan. Kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity demanded, ay mabubuo ang demand curve para sa candy. Halimbawa, sa punto A na ang presyo ay 5 piso, 10 ang dami ng candy na gusto at handang bilhin ng mamimili. Sa punto B na ang presyo ay 4 na piso, 20 ang dami ng candy na gusto at handang bilhin ng mamimili. Kung tutuntunin ang mga puntong ito hanggang punto F ay makabubuo ng isang kurbang pababa o downward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Halimbawa, ang paggalaw sa kurba mula punto A papuntang punto B, makikita na sa pagbaba ng presyo mula 5 piso, bababa ng 4 na piso. Ang demand sa candy ay tataas ng 10 piraso. Kapag ang presyo naman ay tumaas ng piso, makikita sa graph na bumababa ang quantity demanded sa 10 piraso. Ipinapakita sa graph ang paggalaw sa demand curve. Mangyayari ang paggalaw ng demand curve kung ang salik ay nakakaapekto ang sariling presyo ng produkto. Kung ang presyo ng candy ay bumaba mula sa 5 pesos sa 4 pesos, makikita sa graph na lilipat ang punto mula A patungong B. Demand function. Ang demand function ay ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demand. Maaari itong ipakita sa equation QD equals to F times P. Ang QD o quantity demand ang tumatayong dependent variable at ang presyong P naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QD sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagpapabago sa dami ng handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Isa pang paraan ng pagpapakita ng demand function ay sa equation na QD equals A minus BP, kung saan QD equals to quantity demand, P equals to presyo, A equals to intercept ang bilang ng QD kung ang presyo ay 0, B equals to slope equals to QD over P. Iba pang salik na nakaaapekto sa demand maliban sa presyo. Maliban sa presyo, may iba pang mga salik na nakaaapekto sa demand. Ang pagsusuri sa mga salik na ito ay mahalagang malaman upang higit na maging matalino sa paggawa ng desisyon. Kita. Ang pagbabago sa kita ng tao ay maaaring makapagpabago ng demand para sa isang partikular na produkto. Sa pagtaas ng kita ng isang tao, tumataas ang kanyang kakayahan na bumili ng mas maraming produkto. Gayon din naman, sa pagbaba ng kita, ang kanyang kakayahang bumili ng produkto ay nababawasan. Panlasa. Karaniwang naaayon sa panlasa ng mamimili ang pagpili ng produkto at serbisyo. Kapag ang isang produkto o serbisyo ay naaayon sa iyong panlasa, maaaring tumaas ang demand para dito. Kung naaayon ang pandesal sa iyong panlasa bilang pang-almusal, mas marami ang makakain mo nito kaysa sa ensaymada. Dami ng mamimili. Maaari ding magpataas ng demand ng individual ang tinatawag na bandwagon effect. Dahil sa dami ng bumibili ng isang produkto, nahihikayat kang bumili. Halimbawa, kapag ang isang bagay ay nauuso, napapagaya ang marami na nagdudulot ng pagtaas ng demand. Halimbawa, dahil nauuso ngayon ang smartphone, marami sa mga mamimili ang gustong makisabay sa uso, kaya marami ang demand nito. Presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo
kung ito ay komplementaryo o pumalit sa isa't isa. Ang mga komplementaryo ay mga produktong sabay na ginagamit. Ibig sabihin, hindi magagamit ang isang produkto kung wala ang complement nito. Magkaugnay ang dalawa sapagkat anumang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ay tiyak na may pagbabago sa demand ng komplementaryong produkto. Halimbawa, sa kaso ng kape at asukal, kapag bumaba ang presyo ng kape ay tataas ang demand sa asukal. Kung tumaas naman ang presyo ng kape ay bababa ang demand sa asukal. Kapag ang ugnayan ng presyo ng isang produkto ay negatibo o taliwas sa demand para sa isang produkto, masasabing magkaugnay ang mga ito. Tinatawag itong produktong komplementaryo o komplementary. Samantala, ang pamalit o substitute ay mga produktong maaaring magkaroon ng alternatibo. Ang tubig o juice ay maaaring pamalit sa soft drinks sapagkat pareho itong pamatig uhaw. Ipagpalagay natin na tumaas ang presyo ng soft drinks. Dahil dito, bababa ang quantity demand ng soft drinks. Kasabay nito, ang tataas naman ang demand para sa juice. Kung ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay magdudulot ng pagtaas ng demand ng isang produkto, masasabing ang mga produktong ito ay pamalit sa isa't isa o substitute goods. Ang iba pang halimbawa ng pamalit ay kape at tsaa, keso at margarine. Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang particular na produkto sa susunod na araw o linggo, asahan na tataas ang demand ng nasabing produkto sa kasalukuyang habang mababa pa ang presyo nito. Halimbawa, ibinalita na may paparating na bagyo at tuwirang tatama sa gitnang Luzon, na isa sa pangunahing pinagmumula ng bigas sa bansa. Inaasahan na magkukulang ang dami ng bigas sa pamilihan at tataas ang presyo nito. Kaya ang mga mamimili ay bibili na ng marami habang wala pa ang bagyo at mababa pa ang presyo. Sa kabilang banda, kung inaasahan ng mga mamimili na bababa ang presyo ng isang produkto, hindi na muna bibili ng marami ang mga tao sa kasalukuyan. Maghihintay na lamang sila na bumaba ang presyo bago bumili ulit ng marami. Ang konsepto ng demand. May mga pangangailangan ng tao na dapat matugunan upang mabuhay. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Batas ng demand. Isinasaad ng batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded na isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin. Tutungo naman tayo sa ceteris paribus. Ang ceteris paribus ay nangangahulugang ipinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakakaapekto rito. Ayon sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at ang inyong pamilya ay magdedesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang presyo ang inyong pangunahing pinagbabatayan. Sa bawat pagbili mo sa tindahan,
Itinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilhin. May dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit may magkasalungat o inverse na ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Ang unang konseptong magpapaliwanag dito ay ang substitution effect. Ipinahahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Sa gayon, mababawasan ang dami ng mamimiling gustong bumili ng produktong may mataas na presyo dahil maghahanap sila ng mas mura. Halimbawa, kung mahal ang ballpen, maaaring bumili ng lapis na mas mura. Ang ikalawa ay ang income effect. Ito ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo ng bibilhin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kaniyang kita na maipambili. Lumiliit ang kakayahan ng kita na makabili ng mga produkto o serbisyo kaya mababawasan ang dami ng mabibiling produkto. Mayroon tayong tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand. Una, demand schedule. Pangalawa, demand curve at demand function. Ang demand schedule, higit na mauunawaan ang konsepto ng demand sa pamamagitan ng demand schedule. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Makikita sa ibaba ang halimbawa ng demand schedule. Ang schedule na nakikita sa ibaba ay tumutukoy sa quantity demanded para sa candy sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso, bawat piraso ng candy 50 ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Sa presyong 2 piso, bawat piraso 40 piraso naman ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Kung tataas pa ang presyo at maging 5 piso, ang bawat piraso magiging 10 na lamang ang magiging demand sa candy. Malinaw na ipinapakita ang magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded ng candy para sa mamimili. Maliban sa demand schedule, maipapakita rin ang ugnayan ng presyo sa quantity demanded sa pamamagitan ng isang diagram o graph. Ito ay tinatawag na demand curve. Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Demand curve. Ang graph sa ibaba ay batay sa demand schedule na nasa talahan na yan. Kung inalapat sa graph, ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity demanded ay mabubuo ang demand curve para sa candy. Halimbawa, sa punto A na ang presyo ay 5 piso, 10 ang dami ng candy na gusto at handang bilhin ng mamimili. Sa punto B na ang presyo ay 4 na piso, 20 ang dami ng candy na gusto at handang bilhin ng mga mamimili. Kung tutuntunin ang mga puntong ito hanggang punto F,
ay makakabuo ng isang kurbang pababa o downward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Halimbawa, ang paggalaw sa kurba mula sa punto A papuntang punto B. Makikita na sa pagbaba ng presyo mula sa 5 piso pababa ng 4 na piso, ang demand sa candy ay tataas ng 10 piraso. Kapag ang presyo naman ay tumaas ng piso, makikita sa graph na bumababa ang quantity demanded sa 10 piraso. Demand function. Ang demand function ay ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Maaari itong ipakita sa equation sa ibaba. QD is equal to FP. Ang QD o quantity demanded ang tumatayong dependent variable at ang presyo naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QD sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagbabago sa dami ng handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Isa pang paraan ng pagpapakita ng demand function ay sa equation. QD is equal to A minus BP, kung saan ang QD ay quantity demanded, ang P, presyo, ang A, intercept, ang bilang ng QD kung ang presyo ay 0, ang B, slope is equal to QD over P. Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa quantity demanded sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang mapatunayan na ang datos ng demand schedule sa ibaba at ang demand function ay isa, suriin at pag-aralan ang komputasyon sa ibaba. Demand function mula sa demand schedule para sa candy. QD is equal to 6 na po minus 10. Gamit ang demand function ay maaaring makuha ang dami ng quantity demanded kung may given na presyo. I-substitute ang presyo na piso sa variable na P, presyo, at i-multiply ito sa slope na 10. Negative 10. Ang makukuhang sagot ay ibabawas sa 6 na po. Mula rito ay makukuha ang sagot na 50 na quantity demanded. Sa ikalawang halimbawa naman ay 5 ang presyo, kaya ang naging quantity demanded ay 10. Tutungo naman tayo sa mga salik na nakakaapekto sa demand maliban sa presyo. Maliban sa presyo, may iba pang mga salik na nakakaapekto sa demand. Ang pagsusuri sa mga salik na ito ay mahalagang malaman upang higit na maging matalino sa paggawa ng desisyon. Ang unang salik ay ang kita. Ang pagbabago sa kita ng tao ay maaaring makapagbabago ng demand para sa isang particular na produkto. Sa pagtaas ng kita ng isang tao, tumataas ang kanyang kakayahan na bumili ng mas maraming produkto. Gayon din naman, sa pagbaba ng kita, ang kanyang kakayahang bumili ng produkto ay nababawasan. Kapag dumadami ang demand sa mga produkto dahil sa pagtaas ng kita, ang mga produktong ito ay maituturing na normal goods.
Sa kabilang banda, inferior goods naman ang tawag sa mga produktong tumataas ang demand kasabay sa pagbaba ng kita. Ipagpalagay na ang karning baka ay normal goods para kay Alena. Sa pagtaas ng kita ni Alina ay tataas din ang kanyang demand sa karning baka. Kapag bumaba naman ang kita ni Alina, bababa rin ang demand niya para dito. Ipagpalagay naman na ang sardinas ay inferior good para kay Alina. Sa pagtaas ng kanyang kita ay bababa ang kanyang demand para sa sardinas. Sa pagbaba naman ng kanyang kita, tataas ang kanyang demand para dito. Ang pangalawang salik ay ang panlasa. Karaniwang naaayon sa panlasa ng mamimili ang pagpili ng produkto at serbisyo. Kapag ang isang produkto o serbisyo ay naaayon sa iyong panlasa, maaaring tumaas ang demand para dito. Kung naaayon ang pandesal sa inyong panlasa, bilang pang-almusal, mas marami ang makakain mo nito kaysa sa ensaymada. Pangatlong salik ay ang dami ng mamimili. Maaari din magpataas ng demand ng individual ang tinatawag na bandwagon effect. Dahil sa dami ng bumibili ng isang produkto, nahihikayat kang bumili. Halimbawa, kapag ang isang bagay ay nauuso, napapagaya ang marami na nagdudulot ng pagtaas ng demand. Halimbawa, dahil nauuso ngayon ang smartphone, marami na sa mga mamimili ang gustong makisabay sa uso kaya marami ang demand nito. Ang pang-apat na salik ay ang presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementaryo o pamalit sa isa't isa. Ang mga komplementaryo ay mga produktong sabay na ginagamit. Ibig sabihin, hindi magagamit ang isang produkto kung wala ang complement nito. Magkaugnay ang dalawa sapagkat anumang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ay tiyak na may pagbabago sa demand ng komplementaryong produkto. Halimbawa, sa kaso ng kape at asukal, kapag bumaba ang presyo ng kape ay tataas ang demand sa asukal. Kung tumaas naman ang presyo ng kape, ay bababa ang demand sa asukal. Kapag ang ugnayan ng presyo ng isang produkto ay negatibo o taliwas ang mga demand para sa isang produkto, masasabing magkaugnay ang mga ito. Tinatawag itong produktong komplementaryo. Samantala, ang pamalit o substitute ay mga produktong maaaring magkaroon ng alternatibo. Ang tubig o juice ay maaaring pamalit sa soft drinks kapag pareho itong pamatid uhaw. Ipagpalagay natin na tumaas ang presyo ng soft drinks. Dahil dito, bababa ang quantity demanded ng soft drinks. Kasabay nito, tataas naman ang demand para sa juice. Kung ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay magdudulot sa pagtaas ng demand ng isang produkto, masasabing ang mga produktong ito ay pamalit sa isa't isa o substitute goods. Ang iba pang halimbawa ng pamalit ay kape at tsaa, keso at margarine. Ang panghuling salik ay ang inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang partikular na produkto sa susunod na araw o linggo, asahan na tataas ang demand ng nasabing produkto sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, mababa pa ang presyo nito. Halimbawa,
ibinalita na may paparating na bagyo at tuwirang tatama sa gitnang Luzon, na isa sa mga pangunahing pinagmumula ng bigas sa bansa. Inaasahan na magkukulang ang dami ng bigas sa pamilihan at tataas ang presyo nito. Kaya, ang mga mamimili ay bibili na ng marami habang wala pa ang bagyo at mababa pa ang presyo. Sa kabilang banda, kung inaasahan ng mga mamimili na bababa ang presyo ng isang produkto, hindi na muna bibili ng marami ang mga tao sa kasalukuyan. Maghihintay na lamang sila na bumaba ang presyo bago bumili ulit ng marami. Halimbawa, sa makikita niyo ang graph sa ibaba. Ang graph ay nagpapakita ng paglipat ng kurba ng demand. Ang pagtaas ng demand ay makapagdudulot ng paglipat ng kurba ng demand sa kanan. Mangyayari ang paglipat ng demand sa kanan kung ang mga pagbabago ng salik na hindi presyo ay nakapagdulot ng pagtaas ng demand. Ang pagbaba ng demand ay makapagdudulot ng paglipat ng kurba ng demand sa kaliwa. Mangyayari ang paglipat ng demand sa kaliwa kung ang mga pagbabago ng salik na hindi presyo ay nakapagdulot ng pagbaba ng demand. Dito nagtatapos ang ating leksyon sa hapon na ito. Para sa inyong mga gawain, pagsusulit, maaari kayong bumisita sa ating GAIT-F link. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!